Sa halos buong digmaan kontra Rusya, nakatuon ang Ukraine sa depensa at parang napilitan sila. Limitadong sandata mula kanluran ang pumigil sa Ukraine sa matagalang pag-atake. Nang simulan ng Ukraine ang pag-atake sa teritoryo ng Rusya, madalas magkakahiwalay ang mga drone strike bago lumipat sa ibang target. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Hindi na makakabawi ang Rusya rito. Ang bagong estratehiya ng Ukraine ay nagbago ng laro at maaaring magbigay sa kanila ng kontrol sa kinabukasan ng digmaan. Lahat ng ito ay nauuwi sa isang bagay na ilang beses na nating napag-usapan. Ang nasusunog na oil refinery ng Rusya. Noong Agosto 25 iniulat ng Reuters na pinalakas ng Ukraine ang drone attacks sa mga oil refinery at energy export infrastructure ng Rusya. Dahil sa layunin nilang pahinain ang isa't isa, dumami ang sunod-sunod na pag-atake. Ginawa ito para pabagsakin ang pinakamahalagang sektor ng ekonomiya ng Rusya na matagal nang inaasahan ni Vladimir Putin. Para mapanatili ang pondo para sa malupit niyang pananakop sa Ukraine, pinag-uusapan natin ang bilyon-bilyong dolyar. Sa 2024 lamang kumita ang Rusya ng dolyar, 100 at 72 bilyon mula sa pag-export ng krudo, langis at mga produktong langis. Tumaas ng 2% ang nalikom na pera mula sa mga sektor na ito noong 2023 kahit mas kaunti ng 350,000 bariles kada araw. Ang nabenta ng Rusya noong 2024. Hindi masama para sa bansa na gumagastos ng dolyar, 1 bilyon araw-araw sa digmaang sinimulan ni Putin. At isa pa, umaasa ito sa kita mula sa langis at gas para sa halos 1/4 ng kabuang kita ng kanilang budget. Alam ng Ukraine na dapat nilang aksyonan ang malaking daloy ng pera, kaya kumilos sila nitong Agosto. Ang magkakasunod na pag-atake ngayong buwan ay sumira sa 10 oil refinery ng Russia na minsan ay napilitang huminto sa operasyon. Ayon sa Reuters, nagdulot ito ng pagkaantala sa 17% ng kapasidad ng oil refining ng Russia, katumbas ng 11 milyong bariles bawat araw. Nag-adjust ang Russia at noong Agosto 26, iniulat ng Reuters na tinaasan nila ng 20,000 bariles araw ang export ng krudong langis mula sa kanlurang pantalan. Sa unang tingin, parang mas maraming langis ang binebenta ng Russia, pero hindi talaga ganoon. Ang krudong langis ay hilaw na langis na hindi pa nagagamit. Ang krudo ay kailangang iproseso para maging produktong langis sa pamamagitan ng pagpipino. Mas mahalaga ang mga pinong produktong langis tulad ng gasolina, diesel at panggatong ng eroplano kaysa krudong langis. Kaya gusto ng Rusya na magpino ng mas marami hanggat maaari. Mas malaki ang kinikita nila sa ganitong paraan. Ang pagtaas ng inaasahang export ng krudong langis ng Rusya ay patunay ng epektibong pagtutok ng Ukraine sa mga refinery. Ang krudong iyon sana ay napunta dati sa mga refinery na pinatitigil ng Ukraine ang operasyon. Napilitan ng Rusya na ibenta ang langis nito sa pinakaraw na anyo para dumami ang benta. Malinaw na maapektuhan ang kita para sa digmaan ni Putin, pero hindi lang export ang naapektuhan. Malaki rin ang epekto sa lokal na pangangailangan ng pagtigil ng operasyon ng refinery ng Rusya. Noong Agosto 26, iniulat ng United 24 Media na ang presyo ng gasolina sa Rusya ay patuloy na tumataas simula pa noong umpisa ng buwan. Noong unang bahagi ng Agosto, umabot sa higit 77,000 rubles, $980 ang presyo ng isang toneladang gasolina, pinakamataas na record ayon sa ulat. Ang mga bagong pag-atake sa mga refinery ay lalo pang nagtaas ng mga presyo. Noong kalagitnaan hanggang huling Agosto, umabot sa 82,000 at 300 rubles, 1,000 at 23 dolyar. Ang halaga ng isang toneladang 75 na gasolina at patuloy na tumataas. Mas mataas na ng 55% ang binabayaran ng mga kumpanyang Ruso sa gasolina ng bansa kumpara noong Enero. Ang mga gastusing iyon ay malinaw na ipinapasa sa mga mamamayang Ruso. Isa sa mga taong iyon, si Svetlana Bezanova, na nakatira sa sinakop na lungsod ng Sevastopol sa Crimea, ay naglalarawan ng pangkalahatang pananaw sa loob ng Rusya sa kasalukuyan. Titiis kami, pero malaking dagok talaga ito sa budget ng pamilya. Ramdam na ramdam, sabi niya sa Reuters. Tandaan, sa panahong ito, lampas 10% ang buwanang inflation rate ng Rusya, halos buong 2025. At minsan
higit 10% pa. Noong Hulyo lang bumaba ang inflation sa ilalim ng 9% at bahagya lang ito sa 8.8%. Pabilis ng pabilis ang pagtaas ng presyo sa Rusya. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa mga pag-atake ng Ukraine ay nagpapahirap sa mga karaniwang Russian sa kanilang pera sa bangko. Tinitiis pa ng mga tao ang sitwasyon, pero hanggang kailan? Patuloy ding lumalala ang mga suliranin sa bansa. Mababa na ang supply ng gasolina at produktong langis sa Russia, kaya napilitan silang magrasyon sa ilang lugar. Ayon sa The Wall Street Journal, nagsimula ng magrasyon ng gasolina ang ilang bahagi ng Siberia at sinakop na Crimea. Kapag mayroong available na gasolina, ibinebenta ito sa mas mataas na presyo kaysa dati. Maaaring may ilang gasolinahan sa Rusya na nakikilahok pa sa sobrang pagpapatong ng presyo bukod pa sa mataas na presyo na sinisingil nila. At bakit nga ba hindi nila gagawin iyon? Ang mga gasolinahan na ito ay may produkto na mataas ang demand at napakaliit ng supply. Sinusulit nila ang pagkakataon habang may pagkakataon. May silbi ba ito para sa gasolinahang walang konsensya na gustong samantalahin ang sitwasyon? Sa ibang bahagi ng Rusya, mas lumala ang pressure dahil sa panapanahong dagsa ng turista. Ayon sa Reuters, nagkaroon ng mahabang pila ng mga sasakyan sa mga gasolinahan sa Vladivostok, Rusya. Ang kakulangan ay sanhi ng pagdagsa ng turista ayon sa lokal na awtoridad. Totoo, may krisis sa gasolina ang Rusya na hirap nilang kontrolin. Iniulat ng United, 24 na sinusubukan ng Kremlin na higpitan ang mga supplier, na natural lamang na gustong itaas ng malaki ang presyo ng gasolina na kanilang ibinebenta. Problema ito para sa mga tao sa Rusya dahil inaasahan ng mga pinuno na akuin ng mga gasolinahan at kumpanyang katulad ang 55% pagtaas ng presyo ng gasolina simula 2,025 upang mapanatili ang supply. Ipinagbawal ng Rusya ang pag-export ng gasolina simula Hulyo 2025 nang hindi ipinapasa ang gastos sa mamimili. Gayunpaman, nabibigo ang lahat ng mga pagsisikap na ito na kontrolin ang pinsala. Taon-taon, tumaas sila ng higit sa 10% lumampas sa 60 rubles o mga 75 sentimo kada litro. Ayon sa United 24, tumataas ang presyo dahil sa mababang supply mula sa pag-atake ng Ukraine, panapanahong demand, pagkaantala sa tren dahil sa operasyong militar, at aberya sa air travel, na nagiging dahilan ng mas maraming nagmamaneho ng malayo. Nasa bingit ng krisis sa gasolina ang Russia. At dahil sa Ukraine, malapit na itong bumagsak. Kahit sinasabi ng mga opisyal ng Russia na luluwag ang krisis sa gasolina pagtapos na ang pagtatanim at papasok na ang taglagas. Mukhang malabo itong mangyari. Patuloy na tinatamaan ng Ukraine ang mga oil refinery at walang palatandaan na titigil ito. At sa bawat tama, dumarami ang mga komplikasyon dahil pinagsasama ng mga parusang ipinataw ng kanluran at ng nakatakdang schedule ng maintenance ng mga refinery sa Russia. Lalong nahihirapan ngayon na maibalik sa operasyon ang mga nasirang refinery. Sa puntong ito, maaaring iniisip mo, so ano ngayon? Kahanga-hanga ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia. Pero wala namang bago dyan na hindi pa natin nakita dati. Ganyan ang itsura noong una. Pero nitong Agosto, nagbago ang paraan ng pagpapatupad ng Ukraine sa pagsira ng mga refinery. Oo, tinamaan na nila ang mga refinery dati at marami na rin sa totoo lang. Pero noon, ang mga ganitong uri ng pag-atake ay mga hiwa-hiwalay na insidente lang. Ang nakikita natin ngayon ay isang version ng Ukraine na nakagawa na ng libu-libong long-range na drone at malapit na ring magkaroon ng mga long-range na missile na gawa mismo nila. Kaya nilang magpatuloy na umatake sa mahahalagang yaman ng Russia. Pero tatalakayin pa natin ito mamaya. Noong Agosto 22, isang military commentator na kilala sa pangalang, inilahad ni Dmitriev kung paano umunlad ang estratehiya ng Ukraine sa long-range strike hanggang kayanin nitong lumikha ng lahat ng nabanggit na problema. Noong 2025 nag-iba ang taktika ng pag-atake ng Ukraine, sabi ni Dmitriev sa Telegram. Dati, paisa-isa lang ito. Nasira ang unit kaya bumaba ang produksyon, pero naibalik ito matapos ilang linggo. Ngayon, sunod-sunod at paulit-ulit na inaatake ang parehong mga pasilidad. Ryazan, Novokuybishevsk, Syzran, Volgograd, Afipsky na oil refinery. Ang estratehikong pagbabago ay nagdulot ng malaking problema sa pagsisikap ng Russia ayusin ang pinsalang dulot ng Ukraine. Ayon kay Dmitriev,
Hindi madaling maibalik ng Russia ang mga primary processing, hydrocracking, at catalytic cracking units na tinamaan ng Ukraine dahil mas malala ang pinsala ng ikalawa at ikatlong pag-atake. Halimbawa, matapos ang sunod-sunod na pag-atake, kalahati ng Ryazan refinery na 5% ng kapasidad ng Russian Federation ay tumigil sa pagproseso. At ang Novokubeshevsk refinery na 3% ay nasira ang pangunahing pagproseso. Ayon sa tagapagkomento, hindi sana magagawa ang ganitong pangmatagalang pagtigil gamit ang dating estratehiya ng Ukraine. Dati, tinatamaan ng Ukraine ang Ryazan refinery tapos iniiwan na ng ilang buwan. Nagbigay iyon ng oras sa Russia para magsagawa ng mga pagkukumpuni na ibalik ang refinery sa operasyon para magpatuloy ito sa trabaho nito kahit na mababa ang produksyon. Ngayon, wala nang ganong tsansa ang Russia. Paulit-ulit silang tinatamaan ng Ukraine kaya nasasayang ang mga pagkumpuni. Mas detalyado ipinaliwanag ni Paul Warburg noong Agosto 26 ang bagong estratehiya ng Ukraine. Para sa marami, maaaring mukhang pareho lang ito ng dati, sabi ni Warburg. Pero hindi ito pareho ng dati. Hindi talaga. Ipinaliwanag ni Warburg na dati, magkakahiwalay umatake ang Ukraine sa mga refinery bago lumipat sa susunod. Pero ngayon, paulit-ulit na nilang tinatarget at pinapalo ang parehong refinery ng maraming beses at ginagawa nila ito bilang isang masinsinang pagsisikap na tuluyang mapatigil ang operasyon ng bawat pasilidad. Ang dating estratehiya ay basta paggawa lang ng butas, parang biro sa oil refining ng Russia. Ngayon, ang tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine ay nagpapakita na talagang tinatarget na nila ang tuluyang pagpapatigil. Umaabot na sa panganib na matigil ng tuluyan ang operasyon ng mga refinery. Kung mangyari iyon, maaaring mawalan ng kita ang Russia sa produktong pinonglangis dahil mapipilitang ibenta ang krudo sa mga bansang ayaw nito. Lalong lumalala ang sitwasyon ng Russia dahil mas gumagaling ang Ukraine sa kanilang mga pag-atake. Tinutarget ng Ukraine ang mga refinery ng Russia gamit long-range drone. Bagamat epektibo, hindi sapat ang lakas ng pagsabog ng mga drone na ito para magdulot ng pinsalang hindi na kayang ayusin ng Russia. Malapit nang magbago ang estratehiya ng Ukraine. Noong Agosto 26, iniulat ng Euronews ang tinawag nitong bagong pambihirang sandata ng Ukraine. Ang sandatang FP-5 Flamingo ay isang locally made long-range cruise missile na may abot na 1,864 na milya at kayang magdala ng pampasabog na higit 2,500 libra. Kung ang drone ay paunti-unting umatake, sapat ang Flamingo para mag-iwan ng hukay sa dating kinalalagyan ng mga refinery ng Russia. Mas maganda, ang paggawa ng missile sa Ukraine ay ibig sabihin hindi na nila kailangan ng permiso mula sa iba para gamitin ito. Malaking bagay ito. Lalo na ngayong kamakailan lang ay isiniwalat na halos ipinagbawal ng United States sa Ukraine ang paggamit ng kanilang long-range missiles sa teritoryo ng Russia sa pamamagitan ng paggawa ng bagong proseso ng pag-aproba na napakahirap para sa Ukraine na makapasa. Kailangan munang magpaalam ng Ukraine at maghintay ng pahintulot mula kay United States Defense Secretary Pete Hegseth bago sila makapaputok. Ayon sa Wall Street Journal noong Agosto 23, ilang buwan nang umiiral ang prosesong iyon. Mukhang hindi pa nakakatanggap ang Ukraine ng marami, kung meron man, na oo bilang tugon sa kanilang mga kahilingan. Ipinaliwanag ni Warburg kung bakit mahalaga ang pag-usbong ng Flamingo sa bagong estratehiya ng Ukraine. Kapag pumasok na ang mga Flamingo sa eksena, na mas malakas ang tama at kayang tumama ng mas malalim sa Rusya, mas seryosong maaring matigil ang operasyon ng mga pasilidad na ito. Ayon sa kanya, maaaring maging coup de grace ng Ukraine ang Flamingo, sandatang sisira sa oil refining ng Rusya. Sa puntong ang mga problemang tinalakay sa video ay magiging maliit kumpara sa susunod na mangyayari. May magagawa ba ang Rusya sa bagong estratehiya ng Ukraine? Sa totoo lang, wala. Nauwi ito sa isa pang issue na nagbigay daan sa Ukraine na bumuo ng ganitong estratehiya. Ayon kay Dmitriev sa kanyang Telegram post, ipinapakita ng mapa ng mga refineria ng Rusya ang isang mahalagang suliraning estratehiko. Ang sentro ng pagre-refine ay nasa Europa ng bansa, habang tumataas ang konsumo ng gasolina sa malayong silangan. Ayon sa kanya, dalawang problema ang dulot nito. Una, mahirap para sa Rusya magpadala ng dagdag na krudo sa silangang refinerya, kung saan di sila aabot kahit ng Flamingo ng Ukraine.
Walang infrastruktura doon at matagal pa bago maitayo, panahong wala ang Rusya. Pangalawa, ang labanan ng kanluraning refinery para sa silangang pangangailangan ay nagdudulot ng mas maraming panganib. Kailangang bumiyahe ng daan-daan o libu-libong milya ang gasolina at iba pang produktong ibinebenta ng Rusya para makarating sa destinasyon. Ang malayong supply chain ay nagbibigay ng mas maraming tsansa sa Ukraine para sa iba pang pag-atake. Habang bumibiyahe ang produktong gasolina ng Rusya, sinisira naman ng Ukraine ang supply chain. Ayon kay Dmitriev, kasabay nito, ginagamit ang unmanned aerial vehicle at sea drone sa export terminal. Dahil sa pag-atake sa Usluga at Novorossiysk, pansamantalang natigil ang padala ng produktong langis. Iniulat ni Magyar ang pinsala sa Druzhba oil pipeline na nagdadala ng langis ng Russia sa kanyang bayan. Sabi niya, hindi lang pinapatumba ng Ukraine ang mga pino ng langis sa pinagmulan, kundi pati ang mga pasilidad na ginagamit ng Russia para ipadala ang langis na iyon sa ibang mga bansa. Ang tanging tanong na natitira ay bakit pinili ng Ukraine na gamitin ang dumaraming lokal na drone at missile para sirain ang mga refinery ng Russia. Malaking bahagi ng dahilan ay nauuwi sa tamang timing. Dati, kulang ang drone ng Ukraine, kaya hindi sila makapagpatuloy ng mga pag-atake tulad ngayon. Malaki rin ang limitasyon sa dami at paggamit ng kanilang mga misil. Wala na ang dating problema. At ang huli ay unti-unti nang nasosolusyunan dahil sa pag-usbong ng Flamingo. May iba pang dahilan. Tulad ng pagkadismaya ng Ukraine sa mga kaalyado nitong patuloy na nakikipagnegosyo sa Russia kahit kinokondena nila ang pagsisimula ng digmaan. Handa na ang Ukraine magsabing tama na. Sabi ni Warburg, matagal nang may kalakalan ang mga tao sa Russia. Ipinahayag na namin ang pagkadismaya. Tapos na, may punto si Warburg. Ayon sa Center for Research on Energy and Clean Air, noong 2024 mas mataas ang ginastos ng European Union sa pagbili ng fossil fuels mula Russia kaysa sa military aid na ipinadala nito sa Ukraine. Malaki ang kaibahan. 229 ginastos sa fuel mula Russia versus 196 na tulong militar. Maaaring sabihin ng Ukraine, at tama rin, na naisantabi ng European Union ang benepisyo nito sa Ukraine dahil sa mga pagbiling ito. Sa kabila ng lahat ng mga parusa at pagkondena, patuloy pa ring naglalagay ng pera ang European Union sa kaban ni Putin. Binibigyan ang Russia ng kailangan nito para ipagpatuloy ang pananakop na sinimulan ng leader ng Russia. May elemento ng pagkukunwari dito na parang sinusubukan ng Europa na makuha ang lahat ng gusto nito nang walang isinusuko. Noong 2025 tinarget ng Ukraine ang langis, likidong natural gas, at infrastruktura ng enerhiya ng Russia sa mismong pinagmulan nito. Simple lang ang lohika. Walang makakabili ng fossil fuels ng Russia kung ang mga iyon ay nasusunog. At ang mga refinery na gumagawa nito ay naging guho na. Hindi lang yon. May timing din nakasali pagdating sa Ukraine. Ngayong may naipong drone, dapat nang isagawa ang paulit-ulit na pag-atake sa mga refinery. Pumapasok din ang timing sa mga pangyayaring diplomatiko malayo sa labanan. Ang pagpupulong noong Agosto sa Alaska ni na Pangulong Donald Trump at Vladimir Putin ay maaring konektado sa ginagawa ng Ukraine ngayon. Walang naging malaking resulta ang pagpupulong, lalo na para sa Ukraine. At hindi rin nito napilit si Putin na itigil ang digmaan. Ilang araw bago naganap ang pagpupulong sa Alaska, sinabi ni Trump kay Putin na haharap siya sa matinding parusa kung walang mararating na kasunduan sa kapayapaan. Malamang, ang mga parusang iyon ay ang mga sekundaryang parusa na matagal nang ibinabantang ipataw ni Trump noon. Ginamit ni Putin ang pagpupulong sa Alaska para makipag-usap ng personal tungkol sa Ukraine. Tutulan ang pag-iisa ng Russia simula Pebrero 2022 at lumayo nang hindi pumapayag na makinabang ang Ukraine. Sa mga araw matapos ang pagpupulong na iyon, tinanggihan na rin ng Russia ang posibilidad na tanggapin ang anumang tropang Europeo na papasok sa Ukraine bilang bahagi ng isang garantiya sa seguridad. Ibig sabihin, hindi pa rin nagbago ang mga hinihingi nito, kaya pinahusay ng Ukraine ang kanilang tugon. Pinapakita ng Ukraine ang lakas sa pagpapatigil ng refinery operations. Epekto na sanay dulot ng United States sanctions. May mensaheng ipinapadala kay Trump na kung gusto niyang tapusin ang digmaan sa Ukraine, dapat siyang kumilos agad. Hindi na maghihintay ang Ukraine sa kanya. At baka mawalan ng saysay ang United States. Kung pag-uusapan ang mga mensahe,
Ang bagong estratehiya ng Ukraine ay nagpapadala rin ng mensahe sa Russia. Ayon sa Silicon Curtain YouTube channel, natuklasan na ng Ukraine ang pinakamalaking kahinaan ng Russia. Ang industriya ng langis at gas ng Russia, na dati pinagmumulan ng lakas ng ekonomiya at isang pambihirang sandatang pang-ekonomiya at geopolitikal, ay naging isang mahinaang bahagi, Achilles heel ng ekonomiya ng Russia at makinarya ng digmaan ni Putin. Ipinapakita ng channel kung paano karamihan sa mga refinery ng Russia ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng bansa, gaya ng nabanggit natin kanina. Ang pangunahing kahinaan ng Russia ay ang labis na pag-asa nito sa fossil fuel para sa ekonomiya. Nabanggit natin kanina na 25% ng federal na budget ng Russia ay galing sa fossil fuel. Paano kung biglang mawala lahat ng kinikita mo? Nasa 200 bilyon ang nawala. Dahil paulit-ulit tinarget ng Ukraine ang mga refinery ng Russia gamit bagong estratehiya. Ang Russia ay nasa matinding kagipitang pang-ekonomiya na. Sabi ng Business Insider, posibleng maubos ang reserbang pinansyal ng bansa sa taglagas 2025. Ginagamit ni Putin ang emergency fund para ituloy ang digmaan. Tanggalin ang bahagi ng kita ng Russia habang nagdudulot ng matinding krisis sa gasolina sa bansa. At ang kalalabasan ay isang bersyon ng Russia na hindi na kayang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ang laki ng Russia ay nagiging kahinaan, ayon sa Atlantic Council, tuwing tinatalakay ang krisis sa gasolina. Gamit ang sunod-sunod na airstrikes sa buong bansa, nais ng Ukraine na gawing kahinaan ng Russia ang lawak nito. Ayon sa konseho, kulang ang Kremlin sa air defense system para protektahan ang libu-libong target ng militar at enerhiya sa 11 time zones. Matagal nang ginamit ng Russia ang laki ng teritoryo nito bilang depensa, pero hindi na ito epektibo ngayon. Hindi kailangang tamaan ng Ukraine ang silangan dahil nasa kanluran ang mga tinatarget nitong refinery. Hindi tulad ng mga sundalo, ang mga drone at misil ay walang parehong kahinaan sa mahabang martsa. Sa estratehikong pagbabago, binago ng Ukraine ang lahat. Isa pang mega misil ng Ukraine ang dapat ikabahala ng Russia, bukod sa Flamingo. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang updates sa mga taktika ng Ukraine. Salamat sa panonood.